Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagpagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong kapatid. Natitipon po tayo ngayong hapong ito sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia at habang tayo po ay nagdidiwang ng Miyerkules sa loob ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon, ang mga malalapit na deboto po sa Ina ng Laging Saklolo ay atin din pong inaalala at tayo po ay nakikidiwang sa kanila sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Ina ng Laging Saklolo. Alam ko po na alam nating lahat na kapag tayo ay patuloy o masugid na nagdadasal, tipikal po sa atin na ang pagdadasal natin ay yung siyang pag-aakyat ng ating mga pangangailangan, papuri, pagsisisi, o mga bagay na nais ng ating kalooban sa Diyos. Kapag tayo po ay seryosong nakikinig o seryosong nagpapagabay sa utos ng Diyos mula sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos na sinasalamin na ibinibigay ng simbahan, binibigay po natin ang ating buong sarili at pagsisikap para gawin ito at maging totoo ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At kalakip ng ating araw-araw na pamumuhay ay ang pamumuhay na isang Kristiyano na makadiyos. Makadiyos sa pagpapakita ng pag-uugali, ng mga sinasabi, ng asal, ng pag-iisip, at sa ating mga gawain. Pero mga kapatid, sa katotohanan ng mga bagay na ito, nais bigyang lalim ng ating Panginoong Hesus ang ating pananalangin, ang ating pagsunod, at ang ating pagiging makadiyos. Sa ikalawang bahagi po ng ating mabuting balita, binigay po ni Jesus ang isang napakagandang imahin ng isang alagad na siyang nakikinig at sumasagawa
ng salita ng Diyos. At ano po ang sinabi ni Jesus? Siya ay parang isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng bato. At kapag ang bahay na iyon ay hinampas ng bagyo, hinampas ng malalakas na hangin, nananatiling matatag dahil nakatayong maigi sa bato. At ano po ang matututunan natin dito? Maliban na ang pananalangin ay pag-aakyat ng ating mga naisin sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay pagiging isang papagmahal na anak ng Diyos, ang pagiging makadiyos ay pagpapamalas ng ugali ng Diyos sa buhay na ito. Ang mga bagay na ito ay siyang nagpapatatag at nagpapatibay sa ating buhay bilang mga Kristiyano at tao. Tiyak po ako na naririto po kayo ngayon sa Quiapo, gabi bago ang Biyernes na lingguhang debosyon natin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang bawat deboto ay naririto dahil may kinakailangan. Dahil may isang panalangin gustong magkaroon ng katotohanan. Nais magpasalamat dahil may nakamtan na panalangin. Nais magsisi. Nais humingi ng pagpapagaling. May ilan po sa atin nasagot. May ilan naghihintay pa ng kasagutan. Pero kung nasaan man tayo, ang ating pananalangin ay siyang pagpapatibay ng ating pananalig sa Diyos. Tayo man po ay matapos ng paglabas natin sa simbahang ito, babalik tayo sa iba't ibang normal at marahil kaugala nating mga gawain. Babalik tayo sa ating bahay. Haharapin muli natin ang araw-araw nating pagsubok sa bahay, sa eskwela, sa trabaho, sa komunidad po natin. At kahit man humahampas ang iba't ibang mga unos at iba't ibang malalakas na hangin na ito, ang ating pananalangin, ang ating pagsunod sa Diyos, ang ating pagiging makadiyos, ginagawa tayong matibay at matatag. Mga minamahal na kapatid, huwag po nating maliitin ang ating pananalangin. Huwag nating maliitin ang ating pagiging makadiyos at pagsasabuhay ng mga utos ng Diyos. Hindi lang dahil tayo ay may kailangan, hindi lang tayo ay nagiging masunuring tao. Ang mga bagay na ito, pinatatatag tayo. Baka kaya tayo ay madali ang nahahampas kung saan-saan dahil hindi natin pinapatatag ang ating sarili sa pananalangin, sa pagsunod sa Diyos at sa pagiging makadiyos. Tingnan din po natin saan tayo tumatayo. Baka po tayo'y nakatayo hanggang ngayon sa buhanginan. Kaya isang maliit na problema, tiklop tayo. Isang kabiguan, iyak na lang tayo. Isang pagkakamali, ayaw na natin magpatawad. Hayaan po natin ang ating pananalangin, ang ating pagsunod sa Diyos, ang ating pagiging makadiyos, ang magpatibay sa ating buhay, ang magpatibay sa ating kinatatayuan.